sana hindi totoo na itong PNP General Romeo Karamat ng CIDJ, ewan ko kung CIDJ pa rin, yan ang nautusan daw kuno. Yun ang nakarating sa akin, hindi ko pa alam kung totoo hindi. General Romeo Karamat, yan ang head ng assassination team against Bantag. At ang kasama niya dyan, na pinakabata niya, ay underclass pa namin. Sana hindi nga totoo, sabi ko. Sinasabi ko lang ito para kung marinig nila, magpaliwanag sila. Ngayon kung hindi sila magpaliwanag, baka totoo. Ito naman sinasabi kong underclass ko pa naman din ay si Colonel Hansel Marantan. Yan, okay. Karamat, di umano at Marangtan. Na di umano, according kay DJ Bantag, yan po ang gustong dumali sa kanya. Ang head ay si Karamat at ang gagawa, assassination team, di umano, according to DJ Bantag, ay si Marantan. Diretso tayo. Iko-connect ko, saglit lang po. Yan ang team, assassination team na sa akin, naka-duty para patayin ako. Nako. Medyo kaya nga, yan. hindi ako naniniwala na tahimik si Secretary Abalos. Kunwari lang yun kasi... Connect na ha. Sino ang DILG Secretary? Abalos. So connect na yan, tatlo. Sino bang mag-uutos sa PNP, di ba? Under ng DILG yan? Hindi kaya si Secretary Boying ang nag-uutos sa kapulisan? O si Secretary Abalos? Yun ang tanong ko. Kung bakit tahimik o tahimik bang totoo? Bakit mayroon ngayong assassination team na papatay sa akin? Grabe, active sila ngayon ang kapulisan. Nakita naman ninyo nung nakaraan, NBI naman, di ba? Oo. Yun. Yun ang may balita ko. Kaya with all those information na nakakarating sa inyo. Yan. So, dyan muna tayo. Hanggang dyan na lang, ha? Hindi ko na itutuloy. Kung hindi nyo napanood, panuorin nyo na lang. Ngayon, mabigat kasi itong binanata ni DJ Bantag. Natural, ako'y isang taong mahilig questionin ang mga bagay-bagay. So, naisip ko, totoo kaya itong sinasabi ni DJ Bantag o kathang isip o haka-haka lang? No? So, na-curious ako. Alam nyo kasi, ako ay mahilig tumingin sa pattern ng isang tao. Pattern, halimbawa, ang isang tao ay hindi basta-basta paggising niya, kinabukasan rapist na yan. Meron muna yung mga maliliit na pagkakamali, palaki ng palaki. Hindi yan biglang magiging kurakot. Meron niyang pinagdaanan. Lagi akong nakatingin sa pattern. Tinitingnan ko. Sabi ko sa inyo, di ba? Pati sa pagboto, tingnan nyo yung pattern. Yung tao ba ay bilis kilos? Yung tao ba ay mahinang nilalang? Yung tao ba ay totoong leader? Paano natin malalaman? Tingnan natin yung mga nakaraan. Okay, so ganyan ako lagi. Para makita ko, totoo ba yung sinasabi ni Bantag? Ako'y na-curious. Tinitingnan ko syempre pattern. Kasi baka mamaya, syempre, hindi natin masisi si Bantag. Talaga mahirap pinagkakaisahan siya. Alam kong nararamdaman niya yun. So merong sakit sa puso niya. Kahit ako yun masasaktan ako. Baka mamaya, matitino naman tong mga taong ito, nami-misinterpret lang niya o nagkaroon ng masamang may nagbigay sa kanya, nagbulong ng mali, di ba? So hindi ako nandoon para maghusga. Ang maghusga niyan, kung magkakaroon ng kaso, ay ang Korte Suprema. Ang korte po, husgado po, hindi ako. So sinabi ko lang sa inyo, I always look at the pattern. Lagi akong, hindi ako basta-basta naniniwala. Tinitingnan ko muna. Ngayon, meron akong gustong ipakita sa inyo. Eto. So chinek ko yan. Sino ba yung Marantan na yan? Si Colonel Marantan, baka pwede natin marinig. Si Colonel yung nag-grade sa Wala, Tebes na. Ano bang status sa ground doon bago ka pumasok, Colonel? Ayan. So, ang lumabas sa search ko, eto si Marantan. Ngayon, hindi ko alam kung eto ba yung tinutukoy ni DJ Bantag or ibang Marantan. Tandaan natin maraming Marantan. Kasi nga doon sa PDL, nagkamali-kamali dito sila Boying sa mga apelyido. Iba yung sinasabi ni Bantag, iba yung nahuli. Diba? Iba yung magkaiba. Okay? So, hindi ko po alam kung the same person. Pero, eto, di umano,
ay konektado doon sa kaso ni Tebes na ng raid doon sa illegal possession of firearms sa bahay ni Tebes na inirereklamo rin ng kampo ni Tebes dahil tinaniman daw. Yan. May tanim daw. So sabi ko ba, ngayon, medyo may connect na ngayon. Ha? Medyo may pattern. Tinitingnan natin. Although ayokong husgahan, kung totoo pa rin yung sinabi ni Bantag, iiwan ko po sa inyo yan. Kayo po ang magsaliksik. Actually, marami akong nasaliksik. Ayaw ko lang ipakita rito. Kayo na po ang magsaliksik. Kasi baka mamaya masabihan ako bias ka. Again, kayo na po magsaliksik. Marami kayong makikita. It's a public knowledge. Kalat po sa YouTube. YouTube po, binalita ng mainstream media. Pero wag nyo ngayon i-search. Wag nyo ako iwanan. Baka ngayon kayo mag-search eh. Diyan lang kayo. Okay? Pero ayoko na kasi baka sabihin, dinidiin ko pa. Ang nakita ko lang dito ay eto rin yung sinasabi na nagrereklamo yung kampo ni Tebes dahil tinaniman sila ng illegal firearms. Tatandaan nyo po ang reklamo nila dito, dapat pag nag-raid, may tao sa loob. Ang nangyari daw dito, may dumating na mga grupo, pinaalis yung mga tao, pumasok sa bahay, tapos may pumasok, hindi sila pa yung raiding team eh. Parang sila yung unang raiding team. Kasi bago dumating yung raiding team, di umano, matagal nang meron tao dun sa loob na kasamahan nila. Naiintindihan po. So, well, hindi po ako magdidesisyon yan. Ang magdidesisyon pa niyan, Korte Suprema, Korte. Kung talaga bang may illegal possession of firearms or yung sinasabi ni Tebes na tinaniman sila at bago pa napatay si Digamo, sinasabi na ni Tebes at sinabi rin ni Atty. Topacio na binanggit na ni Tebes merong planong magtanim sa kanila ng mga baril. Bago pa nangyari lahat, bago pa yung patayan kay Digamo, na intercept ng Intel, di umano ni Tebes. Tatandaan po natin itong mga politiko, meron din niyang talagang nakaano sa kanila. Gaya nga ng narinig ko kahapon, si Banat Bay, di umano ay tinitiktikan na. Si Atty. Vic, ako, ayoko magsalita in behalf of Atty. Vic kasi personally kilala ko siya. Kaya mahirap na, no? But, ang sasabihin ko lang, naniwala ako doon sa sinabi ni Maharlikang nakatap si Atty. Vic. At usong-uso po ang tap. Pag-tap ng telepono, usong-uso yan. Kaya po, maingat kami dyan. So, ayan po ang buong istorya niyan. Okay? Ito lang ang hihingi ko sa inyo. Huwag po nating husgahan si Bantag, huwag natin husgahan si Tebes, huwag natin husgahan si Marantan, i-search nyo. Kayo mag-search kung may pattern ba. May pattern ba? Posible ba yung sinasabi ni DG Bantag patungkol kay Marantan? Posible ba na yung sinasabi rin ng kampo ni Kong Tebes nila, Atty. Topacio, na siya o yung kanilang raiding team ay tanim baril lang. Tanim, wala po talagang nakuha doon. Tinamnan lang sila. Kaya mga maalala nyo yung story after that, yung buong bahay nila Tebes, yung mga anak niya, binuksan na yung kwarto, pinakita na sa media, wala kayong makikita rito. Para inunahan na nila, hindi kami tanga. Alam namin may magre-raid, maglalagay pa kami ng baril dito. Alam na ni Tebes. Again, ulitin ko, bago pa nangyari kay Digamo, nilabas na po yan ni Tebes sa media. At after nga niyan, nagreklamo pa. At kung hindi ako nagkakamali, nakareklamo pa sa human rights yung pananakot doon sa mga empleyado ni Tebes dahil sila daw ay di umano tinatakot para ituro si Tebes, para ilaglag si Tebes. Tinatakot, masama po yun. Masama pong nananakot, grave threat po yan. Tinatakot. Kaya ngayon, sila Atty. Topacio nagsampa ng kaso sa human rights. Yan po, binanggit din sa mga media, mainstream media, binanggit din sa aming interview. Again, ayoko pong husgahan. Kayo po ang mag-search. At marami kayong makikita about DJ Bantag, about Tebes, about Marantan. Ngayon, ang desisyon nasa sa inyo. Kung tatingin ninyo, sino nagsasabi ng totoo. Ayan. Kasi marami pa yan. Ang daming lumabas. Ayoko kasing, basta kayo musga. Ayaw natin magmukhang bias. Ako, I always look at the pattern. Yan po ang sinabi ko. And hindi ako agad-agad, basta-basta lang naniwala kay DJ Bantag.
Ni-search ko at iwan ko sa inyo. Sino ang nagsabi ng totoo?